Ito yung hindi ginamitan ng mechanical transplanting ng mga ka-hybrid. So ito ay tansyahan lamang, pero makikita mo parang ganun din yung spacing o yung 20 by 20 cm na distance niya mga ka-hybrid. Ito ay SL19 Super Hybrid Rice mga ka-hybrid ng SL Agritech. Kita nyo naman, ganda ng pagkakatanim mo. Nang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, pa-hit na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos ko. So ngayong araw mga ka-hybrid ay nandito po ako sa lugar ng Bacayao, Guimba, Nueva Ecija mga ka-hybrid. So ngayon nandito ako ngayon para ipakita sa inyo mga ka-hybrid yung actual na pagtatanim nila, lipat tanim mga ka-hybrid. So ayan, nasa liko dito sa aking area ay nagtanim din sila ng Super Hybrid Rice na SL19 mga ka-hybrid ng SL Agritech. So ngayon makikita natin ngayon yung pagtatanim nila, kung 20 by 20 by yung kanyang distance, tsaka yung pag-spray nila ng herbicide mga ka-hybrid. So ngayon titingnan natin ngayon ay ito po ay bago ilipat tanim ay day 27. So medyo matured na po yung palay para po ilipat tanim. Yun sa amin kasi is day 19 lang bago ilipat tanim, pero ito day 27 mga ka-hybrid, at medyo napatagal yung kanilang pagbubunot. So ito ay hindi in-applyan ng amo ng plant growth enhancer. So ito ay regular na i-apply, yung parang karaniwan ng ina-apply ng fertilizer mga ka-hybrid, yung day 15 yan. So ngayon hindi nila ito in-apply ng amo plant growth enhancer ng full year organic mga ka-hybrid. So ngayon matatapos ng kanilang pagtatanim, titingnan natin ngayon yung pag-spray ng herbicide mga ka-hybrid. So samahan nyo ako mga ka-hybrid para makita natin yung tamang protocol ng pag-spray ng herbicide. Tara, let's go! So what's up mga ka-hybrid, magandang araw na naman po mga ka-hybrid ay nandito muli tayo sa area na kung saan ay dito lang yan sa aming lugar ng Bacayao, Guimba, Nueva Ecija, saan doon kami nagtanim ng sibuyas. Ito yung katabi ay nagtanim ng Super Hybrid Rice na SL19 ng SL Agritech. Ito po ay hindi po in-apply ng amo plant growth enhancer ngayon. So makikita mo naman, titingnan natin yung tindig ng ito yung tututukan din natin yung pag grow up hanggang sa vegetative panicalization hanggang sa magbuntis states na mga ka-hybrid. So titignan natin to mga ka-hybrid hanggang sa pag-ani mga ka-hybrid, hanggang sa umani, yung mga protocol na pwede nating makuha dito mga ka-hybrid So yan, so hindi ito ginamitan ng mechanical transplanting mga ka-hybrid. Hindi katulad dun sa iba ay meron mechanical transplant na ginagawa. Ito kasi ay mano-mano na tansyahan na 20 by 20. Ito katulad nito mga ka-hybrid, ito yung tansyahan ng 20 by 20. Ganyan yung space ng mga super hybrid natin Hindi katulad sa mga inbreed ay kahit ito pwede mo pang taniman dito sa gitna. Yan mga ka-hybrid yan. Ito kasi para po maiwasan yung dikit-dikit na yung pag-uugat para maiwasan yung yung kasi mag-aagawan sila ng nutrients pagka ito po ay in-applyan ng mga fertilizer, mga nutrients na nasisip-sip, kaya dahilan para hindi magsuwi o yung magbunga na madami, mabulas mga ka-hybrid. So ngayon, punta tayo ngayon dito yung actual na pag-spray ng herbicide. So kahapon ito ay ito na po ay day 27 kaya po ito binunot mga ka-hybrid. Matagal na, medyo matagal yung pagbubunot.
titingnan natin kung makakapagsuwi ito ng maayos, no? Pero kahapon ito ay day 27, no? So ngayon first day ng transplant, lipat tanim, no, mga ka-hybrid. Kahapon nag-apply sila ng herbicide. Tatanungin natin kung anong herbicide yung ginamit nila rito. So maganda rin naman, no, yung tansyahan ng 20 by 20 cm. So yan, tingnan niyo naman mga ka-hybrid, no? Tatanungin natin si kuya yung nag-spray ng herbicide dito. So kahapon nag-spray din para po sa mga buto-buto, mga ka-hybrid. Ito yung nakita natin to dito kasi yung dito yung sa lugar na yan, yung nagpunla sila. Ngayon nakita ko dito kasi hindi natin naaktuhan yung pagbubunot nila, no. May nakita akong mga ante-antena. Yung herbicide na yun kasi medyo malalaki na, ngayon ini-spray ulit para hindi tumubo yung mga antena na yun ng mga ka-hybrid. Yun yung female na na tumutubo sa ating palayan, yung herbicide na yun, no? Pagka lumaki na yun, mahirap na pumpuk sa inyo, mga ka-hybrid. So tignan natin mga ka-hybrid yung tundos, kung ilan po ba yung tundos na tinanim nila, no? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tundos. So day 27 to mga ka-hybrid, no? So hindi naman pare-pareho na tundos tansyahan. So ang SL Agritech na mga ka-hybrid, kahit mga 5, 4 pwede po yan, no? Pag sa Longping, kahit mga hanggang 3. Ayan, pagka Pioneering, kahit 2, no, mga ka-hybrid, kahit isa pwede dun sa Pioneering Derby. SL Agritech hindi naman maselan sa mga tundos na pwede mong ilagay dito sa sa inyong punla, sa inyong taniman, no? Dahil nga ay hindi katulad sa Pioneering ay maselan ang kanyang pagsusuwi doon, mga ka-hybrid, dahil pagkadikit-dikit. Ito katulad nito, ito tulad nito, isa, parang isang tundos lang ito. Ito mga halos 3 tundos. So hindi pare-parehas ang tundos, no? Ito isang tundos lang to, mga ka-hybrid, oh. Pero tingnan mo yung space, tama lang yung space ng kanyang pagtatanim dito sa SL19, no? Dahil ang SL19, mga ka-hybrid, ay mataas po ang potential yield nito. Hindi po ito nagkakalayo sa SL20. So alamin natin to, yung update protocol nila sa pagpa-apply ng fertilizer, herbicide ngayon. So hindi natin, halos mabilis sila magtanim. Hindi natin naaktuhan dahil nga late na tayo nagpunta rito sa area, no? Ayan. Ito maganda rito sa kabilang pagtatanim. Itong lipat tanim dito, ang ganda. Bigay po ito ng DA, no, mga ka-hybrid. Halos karamihan dito DA ang nagbibigay ng mga SL varieties, no, mga ka-hybrid. Yung sa amin din SL19 din yung sa amin, pero yon ginamitan namin ng amo para po makatipid sa fertilizer. Yan. Siyempre mahal din ang mga fertilizer ngayon, kaya gumamit ko kami ng amo. So first time namin gumamit ng amo plant growth enhancer. So ito kasi hindi ginamitan ng amo. So pero update pa rin natin to, mga ka-hybrid, kung ano yung magiging comparison dun sa aming SL19 at dito sa SL19 dito rin sa aming tabi, sa aming harapan, tabi ng sibuyas namin taniniman doon, mga ka-hybrid. Ayan. So hindi pa natin natatanong kung ano yung herbicide na in-spray dito nung kahapon, at saka yung transplant ngayon, in-spray din ng herbicide, no? So ngayon ay day 1 na ngayon ng transplant, no, mga ka-hybrid. Sa mga nagtatanong, mga ka-hybrid, ay kung kayo po ba ay mag-spray ng herbicide itong transplant, the day of transplant, pwede naman, mga ka-hybrid, yung before at saka yung after, no, mga ka-hybrid. Kahit 2 to 3 days, kahit lipat tanim, pwede po kayo mag-spray ng herbicide, no, kahit ano pong Novlec, 24D, Machete, Sopit, yan po, mga ka-hybrid, yung mga pasagran, yan, mga ka-hybrid, na po
pwedeng i-spray natin dito sa ating area, no, sa ating palayan, no, mga ka-hybrid. So alin man doon mga ka-hybrid, na marami po tayong mabibili na bilihan ng mga pang herbicide sa ating mga sukuring agriculture, no, mga ka-hybrid. Pero yung tinututukan natin dito, yung kalimitan na tumutubo sa ating area, yung parang antena, no, mga ka-hybrid, yung lalaking palay. So hindi yung napapahalo sa sa mga bigas, yung mga ka-hybrid, lalaking palay yun. So ngayon, kaya sila nag-spray ngayon ay siyempre na seeds pa lang ay kailangan puksain na. So ito, hindi na wala namang kaso mga ka-hybrid, pagka kayo nag-spray ng after o yung after transplant, ay pwede kayong mag-spray ng herbicide, no, mga ka-hybrid. Wala namang kaso yun, basta nailipat. Hindi yung katulad kahapon nag-spray sila, tapos ngayon after transplant nag-spray ulit sila, no, mga ka-hybrid. So walang problema doon. Mas maganda ngayon before, kahit 2 to 3 days mag-spray po kayo ng herbicide, no, para po pagdating ng 15 days mag-spray ulit kayo, para pagdating ng 30 days hindi na kayo pwede mag-spray, no. Hanggang sa 45 days ay talagang hindi na talaga pwedeng i-advise na hindi na pwedeng i-advise sa inyo na mag-spray kayo ng herbicide, dahil nga masisira yung palay para po dun sa ganong stage na, mga ka-hybrid. So yan lang update ko po sa inyo, mga ka-hybrid, ay hindi natin natanong yung ginamit na pang herbicide. Pero most common na ina-apply sa ating mga dito sa ating palayan, yung herbicide na Novlec, 2040, Machete, yan, mga ka-hybrid. Yung kalimitan na ina-spray pang herbicide, yung mga seeds na maraming mga damo rito na tumutuko, no, mga ka-hybrid. Yan. So yun lang, mga ka-hybrid, update dito sa SL19 ng SL Agritech, day 1, lipat tanim. So ngayon alamin natin susunod yung application ng fertilizer, no, mga ka-hybrid, no. Magandang araw, ingat po at God bless.